ayon po sa Biblia, ha? Kasi naging katuruan na po yan, ha? Pag ang baby ay hindi nabinyagan, or sinasabi ng iba, ang alam ko lang kasi, ganun din, no? Pagka hindi daw nabinyagan yung bata, magiging tiyanak. Oo, narinig ko rin yan. Nung unang panahon, ano. Pero sa palagay ko ngayon, parang iba na eh. Iba na rin yata kanila. Pagka, kumbaga parang, pagka hindi bininyagan, actually, ang talagang rason bakit binibinyagan pala ay para maging Kristiyano. Para maging Kristiyano siya. Yan, sa Bible kasi, kung susundan natin yung salitang binyag, or baptism sa Biblia, hindi po siya tumutukoy sa baby na dapat binyagan para maging Kristiyano. Actually, tama na sana eh. Dapat binyagan ang isang tao para siya maging Kristiyano. Tama po yun. Talaga nakasulat yun sa Bible. No, na para katawaging Kristiyano, ayon sa pag-aaral natin kahapon, kailangan ikaw ay nabautismuhan or nabinyagan. Kasi ang kahulugan ng baptism nga ay kasama mo si Kristo na namatay, inilibing at muling nabuhay. So kaya ka magiging Kristiyano. Kasi pag nabautismuhan ka, ibinibihis mo na si Kristo. O kaya Kristiyano ka na. So yun po ang reason talaga. Ano po? Siguro yung sinasabi ng iba na nalaman ko din noon, maliit pa ako na pag hindi bininyagan magiging tiyanak, baka pang takot lang yun. Ano po? Pero ang reason talaga, nakita ko, tingnan ko din, na kung bakit binibinyagan ay para maging Kristiyano. Okay? So yun po yung katuruan talaga ng Catholic tungkol dyan. Siguro kwentong matanda na lang o kwentong barbero na lang yung magiging tiyanak pagka hindi nabautismuhan. Ano po? Okay, so yun na nga. Para maging Kristiyano ang babautismuhan. Sa Bible kasi, titingnan natin kung talaga bang itinuturo ng Biblia na ang bata ba ay kailangan siyang binyagan para siya ay maging Kristiyano. Tingnan natin yung mga unang account, yung unang kwento ng Biblia, kung paano po nabautismuhan yung mga tao. Diba? So, unahin na natin yung Gawa chapter 2, verse 38. Ayan, sino-sino yung mga nabautismuhan dito? Kasi ito yung aklat ng Gawa. Dito po natin mababasa, no? Yung mga unang-unang mga nabautismuhan na naging Kristiyano. Ano po? So, yung kay Jesus Christ, o yung kay Juan Bautista, nang sila ay magbaptize, hindi pa po Kristiyano yung mga yon, no? Yung mga binautismuhan na hindi sila Christian. Ang Kristiyano po ay dito sa aklat ng Gawa. No, yung mga nabautismuhan po dyan, actually, hindi pa sila tinawag na Kristiyano dyan eh. Hindi pa po. No, sa aklat ng Gawa, hindi sila tinawag na Kristiyano. Tsaka lang sila tinawag nung sumunod na mga panahon na bago sila naging Christian. And yun na nga, isa mga sa no isang araw, yung tanong tungkol doon sa, baka kasi maging issue uli. Yung tungkol sa, bakit ba pagka hindi Kristiyano yung nagbaptize, di ba siya magiging Kristiyano? Actually, itong aklat ng Gawa, ito isa napakalaking pruweba po dito. Kasi imagine niyo ha, 3,000 yung nabautismuhan nung araw na ito. Ngayon, ang tanong dito, sino yung unang-unang nagbautismo doon sa binautismuhan? Kristiyano ba yun? Yung unang-una ha, siyempre, 3,000. Ilan yung magbabaptize? Sino yung unang-unang babautismuhan? Yung bang maglulubog sa kanya, Kristiyano ba? Hindi. You see? Okay natin tinatalakay. Yung salitang, yung taga-bautismo, baptist ang tawag doon. No, hindi siya yung baptize or yung tinatawag na baptism ng Biblia. Ang nakalagay sa Bible, ang sumampalataya at mabautismuhan, be baptized, maliligtas. Hindi be baptist. Kasi baptize yung baptist eh. 'Di ba? So yun maliwanag po. Malaking katibayan na itong aklat ng Gawa. Sa ngayon kasi nakita natin na talagang mga Kristiyano nagbabaptize. Kasi talagang tunay na yun na nakasulat na ginagawa natin dahil naaralan na tayo. Pero kung ibabalik mo sa unang-una, sino yung unang-unang naglubog sa unang-unang tumanggap? Di ba? Sabihin natin yung mga apostol, Kristiyano ba yung mga apostol sa panahon na ito? Tagasunod sila ni Kristo pero hindi pa sila tinatawag na Kristiyano. Sabihin na natin, actually, tama din yun. 3,000 yun. Gaano karami yung magbabaptize? Di ba? Sabi ni ang komanda, sige, pakibasa mo mga kapatid, tinan nyo yung komanda na nakalagay dito Kung meron kayong tanong tungkol dyan, sige lang, mag-PM na lang kayo. Huwag nyo na para hindi tayo magulo. Verse 38. Opo, kapatid. At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Pansinin mo kapatid na Jason sabi niya dito, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo.
Marami yung nakikinig. Actually, hindi lang 3,000 yun eh. Marami yun eh. Ang tumalima lang, 3,000. 3,000 lang. So, sabi niya, sabi, magsisi kayo. Kayo ha, kayo. Magsisisi sila. And then, sabi doon, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Kung halimbawa, ako nagsasalita, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Bautismo na tayo. Sige, tara. Kasi lalakad yun doon sa tubig at magbabautismuhan sila. Sila. Yun ang command eh. Magbautismo ang bawat isa sa inyo. Kasi unang-unang baptism yun na nakarecord sa Bible para maging tagasunod sila ni Kristo. Ano po? Yun po yung nakasulat dito sa Bible. Kaya yung argumento na yun, medyo sabi na natin, parang hindi naman dapat na anuhin talaga eh. Kasi nakasulat naman talaga eh. Yun nga, sabi ko, di ba, kung sa katwiranan din natin dadaanin, kaya nating patunayan sa Bible na meron po nagbautismo na hindi Kristiyano. Di ba? Naka-record po yun sa Bible. Hindi natin may tatanggi yun. At hindi nyo yun mabubura. Kasi bakit? Si Juan Bautista, hindi Kristiyano, nagbautismo yun. Di ba? Yan, napakalaking ebidensya nun eh. Di ba? Pero kung titingnan natin, yung unang-unang mga tagasunod ni Kristo, 3,000 ito, magbautismo ang bawat isa sa inyo. Okay, so nakita natin, kung baby ang dapat bautismuhan o binyagan, makukumand mo ba yung baby na magsisi siya at magbautismo ka? Makukumand mo ba yung baby na gano'n? Di ba hindi? Sino nagpapabinyag doon sa baby? Di ba yung magulang? Hindi alam nung baby. Na bininyagan pala siya. Katunayan eh, umiiyak lang yung baby. So ang command ng salitang baptism, doon mismo sa taong bibinyagan. Hindi doon sa may hawak nung bibinyagan. Nakapunin niyo mga kaibigan at mga kapatid. Ha? Ang binyag o ang baptism doon mismo sa ilulubog. Hindi doon sa humahawak. Kaya kailangan yung ilulubog, alam niya na babautismuhan siya. Kasi yun ang command sa Bible. Sumampalataya at mabautismuhan. Magbabautismo kayo. So, nasa kanino ang command? Nasa humahawak ng baby o doon sa baby? Nasa baby. Di ba? Doon sa babautismuhan dapat. Ang problema yung baby, hindi pa siya kasama sa command. Kasi hindi pa nga siya nakakaintindi. Wala pa siyang kakayahan na magsalita. Manampalataya, magsisi. Wala pa siyang kakayahan ng ganun. Actually, hindi niya alam. At wala tayong record sa Bible na binautismo nang hindi niya alam. Masarap kung titingnan natin ang baby. Opo. Walang kasalanan. Opo, walang kasalanan talaga ang baby. Innocent. Kaya nga ang inutusan na magsisi at magpabautismo, yung may makasalanan at alam na yung tama at mali. Ayan. Sabi ni Ruth Diso baby at yung may isip na ay magkaiba po yun. Tama naman po Kasi yung baby wala pa talagang isip yun 'Di ba? Si Isabel Nagal naman sabi niya tama po. Ay marami pala tayong mga kasama rito, 'di ba? Ayan. Siguro na ano niyo na rin 'yan. Alam niyo na din siguro 'yan per se. Dahil siyempre ang Bible naman mababasa natin yan sa bawat isa, 'di ba? Tingnan niyo pa, isa pa sa mga dapat na mabautismuhan, yung sumasampalataya, di ba? Acts 10, Acts 10, Romans 10, yun lang yung binabasa natin. Paano mo babautismuhan isang tao? Kailangan siya sumasampalataya. Diba? 17, kapatid. Romans 10. Opo, 17. Kaya nga ang paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Sabi dyan, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. So yung paniniwala nanggagaling sa pakikinig. So kung nakikinig yung isang tao, maniniwala siya na mayroong bautismo. Di ba? So, kagaya nito, nakikinig po kayo ngayon. Nalaman nyo ngayon na ang baby pala hindi binabautismuhan. So ang tendency dapat yan sa inyo, manampalataya kayo. Dahil dyan nag-uumpisa Pag napakinggan mo, hindi pala binabautismuhan ng baby. Pero sabi dito, ingat kasi dapat sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Kaya halimbawa, yung pinapakinggan po ninyo, yung binabasa natin, yun po ang pakinggan ninyo, yun po ang paniwalaan nyo. Hindi po yung sa aming mga sariling opinion lang. No, halimbawa, kagaya, binasa natin, ang baby ba, binabautismuhan? Wala pa tayong nababasa na nabautismuhan yung baby. Ang mga binabasa natin dito, yung inutusang magsisi at saka magpabautismo. Dito naman, ang babautismuhan ay nakikinig. Sige nga, papakinggan nyo nga yung baby kung makikinig ba siya. Di ba, hindi naman? Sabi ni Jesus Christ, Marcos 16:16, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Sumasampalataya at mabautismuhan. Tanong, dito sa binasa natin, Roma 10:17,
Kailan siya sasampalataya? Kapag meron siyang Pakinggan. napakinggan. O, doon mag-uumpisa yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi doon, ang sumasampalataya at mabautismuhan, maliligtas. So, bago ka sumampalataya, meron ka munang pakikinggan. So, ano yung pakikinggan mo? Yung Ebanghelyo ni Kristo. Na kung paano siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay, yun yung pakikinggan mo ngayon para ikaw ay sumampalataya. At sa pagsampalataya mo na yun, pababautismo ka ngayon. Di ba? Balikan lang natin yung aklat ng Gawa, kapatid. Chapter 2. Referensya pa rin ito na katibayan na yung mga nababautismuhan, nagre-react. Yung hindi niya, may sabi ko kanina, Anong gagawin namin? oh, you see, kita natin, di ba? Nang marinig nila ito, oh, sabi ni kapatid na Pablo, Romans 10:17, yung pananampalataya nang gagaling sa pakikinig. Ano yung pinakinggan nila? Salita ni Kristo. Si Jesus ay namatay, inilibing muli na buhay. Di ba yun yung kinukwento dyan ni Pedro? Yung Kristo, pinatay ninyo, sabi niya, pinako nyo sa krus. Pero muli siyang binuhay ng Diyos. Nabuhay siyang maguli sa mga patay. And pinatunayan niya from Old Testament to New Testament na talagang yung Kristo, yun yung totoo talaga. Kasi nakita nila na buhay talaga na maguli eh. Yan, siyempre, yung sinasabi niya, pinatay ninyo. Yung sabi ni kapatid na Pedro. So, nasaktan yung puso nila. Narinig nila eh. Oo nga, no, pinatay natin. Sabi, anong gagawin namin? You see? So, ang binibinyagan po, una nagtatanong, anong gagawin ko? React. Pagkatapos niyang marinig yung Ebanghelyo ni Kristo. Hindi rin pwede yung sinasabi ng isa nating katext natin dati, kapatid na Sam, na nakasabay mo lang, mabautismuhan mo ka agad. Ganon yung kanyang, parang out of this world yung kanyang pag-iisip tungkol sa bagay na yun eh. Hindi naman tayo ganon. Ang sabi kasi ng Biblia, aaralan mo talaga. Iparirinig mo sa kanya yung Ebanghelyo ni Kristo. Para siya ay sumampalataya. Kapag sumampalataya siya, di ba, bautismuhan mo, binyagan mo siya, sumasampalataya eh. At gusto niya magsisi, bautismuhan mo siya. Kaya ito yung sagot ng mga tao. Nung marinig nila ito, anong gagawin namin? O kaya, mga kaibigan, mga kapatid, hindi ito sa paninira, pero kung susundan natin yung account ng Bible tungkol sa binyag, hindi po baby ang binibinyagan. Nagtatanong nga yung binibinyagan eh. Anong gagawin namin? Oh, yung baby ba, paglabas nun, anong gagawin ko? Magpabinyag ka para maging Kristiyano ka. Ganun ba sabihin ng magulang? Eh, wala namang ganun eh. 'Di ba? Kaya sabi rito, sumagot si Pedro sa kanila. Oh. Kaya lang, sabi niya rito, yung pagtanggap nito, kailangan nasa puso din. Di ba? And then tuloy-tuloy nga yung pangangaral niya sa verse 40, sabi diyan, ano sabi sa verse 40? At sa iba pang maraming salita ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. And then, ano naging resulta? Yaon ngang nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan at nangaparagdag sa kanila ng araw na yaon ang may 3,000 kaluluwa. You see, so nag-respond. Yung mga nakinig ng salita ng Diyos, nag-respond sila. O, sabi niya dito, sa iba pang maraming salita, siyempre, pakinig pa rin sila ng pakinig. Pinatutunayan niya sa kanila na si Jesus Christ talaga namatay, inilibing muli na buhay. Ito talaga Kristo. Ito ang tagapagligtas. O, kaya sabi niya, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Kung ayaw nilang maniwala, iligtas nyo sarili nyo. Sabi ni kapatid na ni Pedro. Kasi siyempre, hindi naman lahat kasi nang nakikinig, naniniwala talaga. Parang kagaya dito, nagbo-broadcast tayo ngayon dito sa radyo. Lahat ba na nakikinig sa atin, naniniwala? Tanungin natin sila. Oo, di ba? O kayo ngayon ang bahala dyan sa pakikinig na yan. Di ba? Nakikinig kayo ngayon. Anong gagawin ninyo? Di ba? Pero sabi dito ng Biblia, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Kung ayaw nilang maniwala, at ikaw sa puso mo naniniwala ka, ay gawin mo. Huwag kang gumaya-gaya sa kanila. Pwede sila mag-text. Oo, kasi salita mismo ng Diyos ito na papakinggan natin eh. Ngayon, kung kinagisnan mo yung aral na ganyan, yan na yung mga naririnig mong aral dati pa. Eh ngayon, ang naririnig mo talagang salita ng Diyos eh. Pure na salita ng Diyos. Hindi ito salita ng tawa. Salita ito ng Diyos na isinulat na binabasa natin ngayon. O ay narinig mo ngayon, kailangan ka palang mabinyagan para maligtas ka. Anong gagawin mo? Kung ayaw mo, bahala ka. Pero kung gusto mo, humigi ka. Kahit sa kanila nung panahon na yun, ganun din yung sinabi ni Pablo eh. Ay ni Pedro eh. Walang pilitan. Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Ano ibig sabihin? Kung ayaw nila, bahala sila. Kayo, iligtas nyo sarili nyo. O di nag-respond, 3,000. Di ba? Nagpabautismo yung 3,000 kaluluwa nitong araw na ito. And then, yun na nga, kung pag titingnan natin,
yung nabinyagan, tama eh, sabi ng Katoliko, magiging Kristiyano. Idinagdag sila sa iglesia. No, kasi yun ang sabi ng Bible dito eh. Lahat ng mga nabaptize, the Lord added to the church. Iniligtas sa church. Inilagay sa church, sabi ng Panginoon. Yung mga ligtas. Ano po? Kaya yun yung sinasabi dito. Ngayon, kung susundan natin sila, kasi ayon pala sa doktrina nila, ibibinyagan mo para maging Kristiyano siya. And then, habang lumalaki siya, at nagkaisip na, kukumpilan siya ngayon para magkaroon ng pananampalataya. No? At doon na siya magiging ganap na Kristiyano. No? Yung pag kinumpilan na, tapos sasampalataya na siya, yung papakainin na nung, ano ba tawag doon? Yung unang ostya yata, di ba, pinapakain yun? Tapos marami pang marami pang ginagawa para maging ano talaga. So yun yung kanilang katuruan tungkol doon. Pero hindi mo mababasa sa Bible yun. Ang mababasa mo sa Bible, binibinyagan yung mga talagang totoong nagsisisi ng kanilang kasalanan. May kusang loob na talagang magpabautismo sa pangalan ni Kristo kasi gusto nilang maligtas. Yun po ang katotohanan na nakasulat sa Biblia. And siyempre, yung mga conversion na mababasa natin sa Bible, maganda ito ha. Magbasa tayo ng mga conversion sa Bible. Actually, sinare din ito ni Brother Rafael Ortiz kahapon sa akin. Sinare niya yung mga account ng mga nabautisman sa Bible. Basahin din natin yung iba. Kasi maubos yung oras natin. Haba nung text ni Brother Rafael. Thank you, Brother Rapa. Tinan niya, Acts 8 muna tayo, verse 9. Puro aklat ng gawa yung babasahin natin. Total, nabasa naman natin yung aklat ng gawa, chapter 2. Nung araw ng Pentecostes, nabautismuhan doon 3,000 kaluluwa. Isang example na yon. Ito naman, Acts chapter 8, verse 9. Verse 9. Natapot may isang tao na nangangalang Simon na nang unang panahon nang gagaway sa bayan at pinahanga ang mga tao sa Samaria at nagsasabing siya isang dakila. Na siyang pinakikinggan nilang lahat buhat sa kalitlitan hanggang sa kadakidakilaan na sinasabi, ang taong ito ang siyang kapangyarihan ng Diyos na tinatawag na dakila. At siya pinakinggan nila sapagkat mahabang panahong pinahanga niya sila ng kanyang mga panggagaway. Natapot na magsipaniwala sila kay Felipe na nangangaral ng mabubuting balita tungkol sa kaharian ng Diyos at sa pangalan ni Jesucristo ay nangabautismuhan ang mga lalaki at mga babae. Yun, So, nabautismuhan din itong si Simon, no? Okay, ang ganda ng kwento kasi nito. Itong Simon kasi na ito, manggagawa ito magikero. Sorcerer siya. Marami siyang pinapahanga ng mga tao na talagang meron siyang kapangyarihan. Ngayon, nung marinig niya ito sila Pedro nangangaral, abay napahanga siya. Doon sa pangaral nung mga alagad na ito. Nakita niya itong ginagawa nitong mga apostol na ito, tunay talaga. Walang daya. Kasi alam niya, dandadaya lang siya eh. Yung ginagawa nito, ay tunay. Ay, sumampalataya siya, and then nabautismuhan siya. You see, kusang loob siya nagpabautismo. Ang problema, dahil nga meron pa siyang bahid nung panggagaway niya, yung paggamit niya ng kapangyarihan, abay, bumili siya ngayon ng power kila Pedro. Sa kwento nito dito, di ba? Sa kwento, sa baba. Sabi niya, pagbigyan niyo naman ako ng power niyo, bibilihin ko. Sabi gano'n ni Simon sa kanila. Ay, nagalit sa kanya si Pedro. Sabi niya, nasa abdo ka pa ng kapaitan. Sabi niya, magsisi ka, kung hindi, mamamatay ka. Nagsisi naman kaagad itong si Simon. Pero, yun lang ha, ibig ko sabihin dito mga kapatid, kahit yung kapangyarihan ng pagpapatong ng kamay, hindi basta-basta binibigay. Kasi yung mga naniniwala din, yung isang nagte-text sa atin na dapat daw pinapatungan ng kamay para mabautismo ng Holy Spirit, ito example ito yun. Pag may Holy Spirit ka kasi, magiging makapangyarihan ka. Pagka pinatungan ka ng kamay ng pastor mo, ano nang kaya mong gawin? Kaya mo nang bumuhay ng patay? Sila nung unang panahon, bumubuhay ng patay pag pinatungan ng kapangyarihan ng mga apostol eh. Gumagawa sila ng mga himala. Gumagawa sila ng himala kasi authentic sila. Sila yung mga unang-unang talagang binigyan ni Jesus Christ ng power. So, sino mang patungan din nila ng kamay, nalilipat yung kapangyarihan nila at gumagawa din. Pero, hindi sa lahat ng mga nababautismuhan. Kasi ngayon, sa panahon natin ngayon, ang pangaral nila, pagka Kristiyano ka at pinatungan ka ng kamay, nasa iyo din yung kapangyarihan na Holy Spirit. Hindi po sa lahat yan binibigay. 'Di ba? Yung pagpapatong ng kamay na yun. So, patay na lahat ng mga apostol. So, wala tayong pruweba ngayon. Yung mga gumagawa ng himala ngayon, may kapangyarihan talaga na galing sa Diyos. No? Hindi po totoo yan.
Yung mga ganyan. Kasi bakit? Yung sinasabi natin authentic yung pagpapagaling nila nung unang panahon. Nagulat nga ito si Simon Sabi niya, talagang magaling ito mga ito. So example yan na meron talagang nababautisman nung panahon nila ayon sa salita ng Panginoong Jesucristo. No, si kapatid na Pablo, sa katunayan, kwento ko na kasi ubos na yung oras natin. Si kapatid na Pablo, ang pangalan dati niyan, Saulo. Opo. Pinapatay niya lahat ng kaanib ng iglesia ni Kristo noong unang panahon. Ngayon, papunta siya ng Damasco para patayin din yung mga Kristyano doon. Nasa kalagitnaan sila ng paglalakbay, kinausap siya ng Panginoon. Nabulag siya. And then doon sa kanyang pagkabulag, sinabi ng Diyos sa kanya, magpabautismo siya. Nabautismuhan po si Pablo. No? So, Saulo ang pangalan niya. Nung siya ibabautismuhan, pinalitan yung pangalan niya na naging Pablo na. At yun nga, pinangaral niya yung Kristo ayon sa mga kasulatan. At talagang naging masigasig ito si kapatid na Pablo tungkol sa kanyang pangaral. No? At yung binasa natin noong nakarang araw, yung Philippian jailer, di ba? Yung naglalakbay lang sila. Ay, yung eunuch, di ba? Yung eunuch. Kapag naglalakbay sila. Bating. Yung bating. Nabautismuhan din. Yung jailor. Di ba? Si Pablo nakulong. Pagkatapos, nakita nung jailor na nakulong si Pablo, tapos wala na. Kala nila, nakatakas si Pablo. So, yun, dito lang kami. Nung gabi na yun, nagpabautismo din yung jailor. So, ibig sabihin, ang mga account ng Bible na nakasulat sa Biblia, lahat po ng mga nababautismuhan ay mga matatanda na. So, kaya nga, sa ating conclusion, sa ating pagwawakas, ang baptism po, ayon po sa Biblia, sa kahulugan ng original Greek word niya, ay inilulubog po sa tubig. Yan po ang binyag, lubog po sa tubig. Hindi wisik, hindi buhos. Pangalawa, ang binibinyagan po ay yung mga may edad na. Yung mga nakakaintindi na. Nakakaunawa na. Marunong na magsisi, marunong tumanggap ng pagkakasala. Marunong sumampalataya, marunong magkusa. Yan po ang mga binabautismuhan. No, kaya kung babautismuhan natin ng baby, wala pa yung pag-iisip, wala pa yung kusa, wala pa yung pagkaunawa, bakit mo siya bibinyagan? Higit sa lahat, sabi ng kapatid na Sam, wala pa silang kasalanan. Mga inosente po yan. Kaya hindi pa sila dapat na bautismuhan. I hope na nakatulong yung atin pong pag-aaral tungkol sa baptism, specific yan, na ang baptism ay ginagamit ng Diyos, paraan ng Diyos para sa kaligtasan. Okay? Pwede na po kayong bumati, mga kapatid. Tanong po kayo pagka meron kayong mga hindi pa naunawaan dyan. Sige po, magandang hapon po. Dinabati ko yung ating mga viewers sa Facebook Live. Si Sister Ivy Cadiz Senyar, Rafael Ortez, Ruth Dieso, Leonard Layusa, Annalyn Obal Tamisin, Minda Carian Bernaldez, and then, sino pa? M. Jovelo, Isabel Nagal, at sino pa? Alniaga. Diyan, binabati ko po lahat ng Saracal family dyan. Binabati ko po dyan ang pamilya ni Mama Ingay. Ano po, sa Barangay Tres, ang Bilas ko family, ano po, maligay pakinig sa inyong lahat dyan. At sa Logi, kay Ate Disay, at kay Ate Ting, at kay at sa kanyang asawa. Magandang hapon po sa inyong lahat, at God bless po. Ayan po sa San Roque, binabati din natin lahat mga nakikinig dyan, no? Ang mga Hansol family, at saka nakikinig din sila dyan sa chapel, sa ukay-ukay dyan nila ni Sister Aning, si Utoy nakikinig din, at lahat po ng mga nandyan, si Brad Bert Balani, at saka si Bad Carlos, lagi pa lang nanonood si Bad Carlo, Thank you, Bad Carl, at saka si Bad Ed, lagi nakikinig yung mga yan. At lahat na po kayo dyan sa San Roque, binabati natin, sila Stedilla, sila Bad Pidong, yan, binabati din natin sila. Sino ba ito? Si Tuto, binabati din natin, siyempre. At, may pahabol pala si Marinel Encinas. Magandang hapon dyan sa B-Boy Pork Chicharon, yung mga nakikinig dyan. Sige ba, mga kapitbahay dyan, B-Boy. Nancy Cardil, humabol din. Salamat po. Pero wala na tayo may habol, talagang ubos na oras natin. Okay, salamat po sa lahat-lahat po ng mga nanood at nakikinig po sa atin. Salamat din po sa ating technician na kay Sir Francis Ibia, at ganoon din po sa ating station manager, Sir Rodel Macarol Jobit. Hanggang dito na lamang po at iniwan namin kayo muli na isang napakalaking pagpapala mula sa ating Diyos na buhay. Bye-bye! God be with you till we